So tila sunod-sunod na nga po ang mga dumadating na problema ngayon para sa undefeated former 5 Division champion na si Floyd Mayweather Jr. Ito po ay dahil matapos siyang pagbantaan ng kampo ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na matinding kaso ang makakaharap niya kapag hindi siya sumunod sa napagkasunduan nila na pinirmahan na kontrata na tunay na laban sa September 19 kung saan hindi bababa sa $100 million ang damages na babayaran ni Mayweather at pagkuha ng gobyerno ng Amerika sa mga properties niya sa Las Vegas, Nevada bilang kabayaran sa $7.3 million na utang niya sa buwis at pagdemanda ng isang mamahaling apartment sa Manhattan, New York nang dahil sa hindi nakapagbayad ng renta si Mayweather na umabot sa $330,000 ay kahapon lamang po ay sinampahan naman ito ng panibagong kaso at sa pagkakataon na ito ay ang mga kumpanya ng private jet niya naman ang nagdemanda sa kanya nang dahil sa hindi raw nito nabayaran ang mga gastusin sa serbisyo ng jet set aircraft na umabot sa $105,000. Ito ay sa kabila ng binenta niya na ang mga nasabing private jet. Bukod dyan ay sinampahan din siya ng kaso ng isang Florida-based jeweler at sinisingil siya nito ngayon ng $4 million nang dahil sa hindi nito nabayaran ang mga milyon-milyong presyo ng kanyang mga suot na alahas. Sa kabila ng lahat ng ito ay nananatiling tahimik ang bibig ni Mayweather ngayon at hindi rin ito nagpaparamdam sa social media at hindi nagpapaunlak ng mga interview sa kahit na sino. Pero walang duda na sobrang sakit na ng ulo ni Mayweather nang dahil sa mga pinagdadaanan niyang patong-patong na kaso at mga problema ngayon. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong matalo ng Argentine knockout artist na si Tobias Reyes via first round knockout sa kamay ng ating pambato na si Miguel Fajardo sa naging laban nila kahapon sa mismong baluarte niya, ay binasag na po nito ang kanyang katahimikan. Ayon kay Reyes ay aminado umano siya na sobrang sakit ng pagkatalong ito para sa kanya, lalo pat sa harapan pa ng mga kababayan niya ito nangyari. Pero ito daw talaga ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap siya ng ganong klaseng suntok. Sobrang lakas daw ng kamao ni Fajardo at hindi umano ito biro. Kaya masakit umano para sa kanya pero dahil umano sa natikman niya ang kamao ni Fajardo, kaya umaapaw daw ang respeto niya dito. Samantala, ang sakit nga po talaga ng pagkatalong nalasap ng ating pambato na si former Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales sa kamay ng underdog na si Yukinori Uguni. Ito po ay dahil agad na siyang tinanggal ng The Ring Magazine sa top 10 Super Bantamweight pound for pound rankings nila nang dahil sa pagkatalo niya sa hapon. Habang si Uguni naman ay agad umarangkada at pumasok na ngayon sa listahan at nakaupo na sa ika-10 pwesto. Para po sa mga hindi nakakaalam, ay bago ganapin ang laban nila ay si Tapales ang number 1 ranked super bantamweight fighter ng The Ring Magazine. Kaya malaking kawalan po talaga ito para sa kanya, lalo pat naglaho ang malaking plano na mega showdown niya kontra sa pound for pound star Junto Nakatani na siyang nakatakdasa ng ganapin ngayong taon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH